Nagsimula ang kwento sa taong 2046. Sa panahong ito, napakamakabago na ng edukasyon. Hindi na gumagamit ng yeso ang mga guro para magsulat sa pisara. Samantala, hindi na rin kailangang mag-take ng notes gamit ang kamay ng mga estudyante, kailangan lamang nilang gumamit ng mga sensor upang mag-type at isave ang kanilang mga aralin. Isang araw, biglang nakatanggap si Arita ng isang kakaibang email. Nagpasya siyang buksan ito upang tingnan ang nilalaman. Hinihiling ng email na magdala si Arita ng 2 pirasong tinapay kasama ang isang kahon ng yogurt sa rooftop sa oras ng tanghalian. Kapag nahuli siya, gagawin siyang palaman ng tinapay. Ang nagpadala ng email ay isa niyang kaklase. Sa tanghalian, napilitan si Arita na sundin ang kahilingan. Sa oras na iyon, naghihintay na ang buong grupo ng mga kaibigan sa rooftop dahil alam nilang walang surveillance camera doon. Sinabi nilang hindi kailangang matakot o mag-alala ni Arita. Bagamat nadala niya ang kinakailangang dami ng tinapay, hindi pa rin satisfied ang grupo. Ang dahilan ay hindi ang palaman sa loob ng tinapay ang inaasahan nila. Sa huli, nagdesisyon ang grupo na bigyan si Arita ng huling pagkakataon. Kaya naman, galit na galit si Arita ngunit wala siyang magawa. Nakapagmukmok na lamang si Arita ng tahimik sa banyo. Pagkatapos noon, nagtago siya sa isang hiwalay na palikuran. Doon, hindi sinasadyang na-activate ni Arita ang direct link mode. Agad siyang na-transport sa ibang mundo. Dito, naganyong baboy si Arita. Paglitaw na paglitaw pa lang niya, sumubsob agad ang mukha niya sa lupa. Kumpara sa lahat ng tao sa mundong ito, si Arita ang may pinakakakaibang hitsura. Narinig niyang nagtitipon ang mga tao sa guild hall. Dahil sa kuryosidad, nagpasya si Arita na pumunta doon at tingnan ito. Sa lugar ng tipunan, humihiling ang mga tao ng mga avatar design kay Kuroyuki. Hanga ang lahat sa kanyang cute at kaakit-akit na kagandahan. Sa sandaling iyon, nagkataong nakita ni Kuroyuki si Arita. Nagkatitigan silang dalawa sa loob ng ilang segundo. Kakatingin pa lang ni Arita sa titig ng Diyosa nang agad siyang nahimatay at sumubsob muli ang mukha sa lupa. Pakiramdam niya ay sobrang dismayado siya nang maunawa ang isa lamang siyang baboy. Inihalin tulad ni Arita ang kanyang sarili sa isang talahib sa tabi ng kalsada na hindi maabot ang mga ulap sa langit. Ngayon, wala siyang ibang opsyon kundi ang lumayo dahil hindi na siya nangangahas na mangarap ng gising. Naglakad si Arita patungo sa isang pamilyar na lugar upang magsimula ng isang game console, dahil ito lamang ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay komportable siya at kabilang siya. Ang lugar na ito ay isang scoring baseball game, at paborito rin niyang laro. Nasusuklam si Arita sa totoong mundo sa labas. Hindi niya maintindihan kung bakit sa napakamakabagong panahon ay kailangan pa ring pumasok sa paaralan ng mga estudyante. Para sa kanya, sapat na ang virtual world upang mabuhay. Sa larong ito, hawak ni Haruyuki ang taas ng ranggo sa leaderboard. Gayunpaman, hindi pa rin satisfied si Arita. Gusto ni Arita na maging mas mabilis pa. Kailangan niyang magmadali sa puntong kaya niyang baunin ang lahat at lumampas sa lahat ng hangganan. Biglang hindi natamaan ni Arita ang bola. Agad na huminto ang laro. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang babaeng may tainga ng pusa. Sinabi niyang nahulaan niyang magtatanghalian si Arita at pupunta rito. Nang makita ang level 152 at 263 milyong puntos ni Arita, nagulat siya at hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukan niyang gawin dito. Naitanong pa niya sa sarili, ginagamit ba ng taong ito ang utak niya? Gayunpaman, ayaw ni Arita ng anumang atensyon o ang mapansin. Pagkatapos noon, umalis ang babaeng may tainga ng pusa. Magpapatuloy na sana siya sa paglalaro nang bigla siyang nahila pabalik sa totoong mundo. Ang kanyang kaklase ang gumising kay Arita. Ay, by the way, hindi pa naipapakilala ni Tongs ang pangalan ng bida. Ang pangalan niya ay Haruyuki Arita. Guys, pero tinatawag siyang Haro ni Tongs para maikli. Ang babaeng gumising kay Haro ay nagngangalang Chiuri. Nasaksihan ni Chiuri ang pagbuli kay Haro. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito i-report ni Haro sa supervisor ng paaralan. Naisip ni Haro na nawalan na siya ng pag-asa sa buhay paaralan. Pakiramdam niya ay hindi na niya kailangan ng sinumang magmamalasakit o mag-aalala para sa kanya. Sinubukan ni Chiuri na ayain si Haro na kumain ng paborito nitong pagkain, ngunit tinanggihan ni Haro ang lahat. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Pagkatapos maglakad palayo, biglang naisip ni Haro na gumawa siya ng malaking pagkakamali. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa katatapos lang na nangyari. Alam ni Haro na dapat ay bumalik siya para humingi ng paumanhin kay Chiuri, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sinisi ni Haro ang sarili sa pagiging duwag. Siya ang dahilan kung bakit napaiyak si Chiuri.
Pumunta muli si Haro sa mundo ng laro dahil dito, isa siyang matatakuting baboy. Nang makarating si Haro sa lugar ng baseball game, nakatuklas siya ng isang nakagugulat na bagay. Hindi inaasahan na ang high score record na hawak niya noong una ay nabasag na. Samantala, may nakatuntong na sa level 166. Sobrang nagulat siya rito kaya sumubsob muli ang kanyang mukha sa lupa. Hindi mapigilan ni Haro ang kanyang mga luha dahil pangarap niyang maging unbeatable dito, ngunit ngayon ay hindi na iyon totoo. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang guild leader na si Kuroyuki. Nagulat siyang malaman na ang kakatuwang high score streak na ito ay kay Haro. Tinanong ni Kuroyuki si Haro kung gusto niyang maabot ang susunod na level. Inimbitahan niya si Haro na makipagkita sa kanya sa oras ng tanghalian sa susunod na araw. Pagkatapos, ng sumunod na tanghali, matapang na pumunta si Haro sa lugar ng tipunan. Nang lumitaw siya, na-curious ang mga tao sa paligid. Nagtaka sila kung bakit pumunta ang isang matabang bata sa lugar ng mga upperclassmen. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw ang taong nag-imbita kay Haro, at si Kuroyuki mismo. Pinapasok niya si Haro sa silid. Inumpisahan ni Kuroyuki ang makina at hiniling kay Haro na ikabit ang isang connection cable sa kanyang leeg. Isa itong espesyal na cable na para lamang sa mga magkasintahan upang magbahagi. Sobrang nagulat si Haro, at hindi niya maintindihan kung ano ang gusto nito sa kanya. Sinabi ni Kuroyuki na gusto niyang magpadala ng isang espesyal na programa sa Neuralinker ni Haro. Kung tatanggapin ito ni Haro, masisira ang konsepto ng realidad. Pagkatapos noon, isang bagong mundo ang muling mabubuo sa isang ganap na hindi inaasahang paraan. Sa oras na ito, nagsimula na ring magbigay ng atensyon ang mga tao sa paligid kina Haro at Kuroyuki. Nakaramdam ng takot si Haro ngunit gusto rin niyang subukan, dahil talagang gusto niyang basagin ang mga hangganan ng realidad. Sa wakas, nagsimula ang proseso ng recreation. Ang programang ito ay tinatawag na Brain Burst. Kapag naging matagumpay ang pag-install, nangako si Kuroyuki na sasabihin kay Haro ang buong katotohanan dahil may mga espesyal na kaso kung saan hindi matagumpay na ma-install ang programa. Pagkatapos, natapos ang proseso ng pag-install. Dinala ng programa si Haro sa isang bagong mundo na tinatawag na Axel World. Naniwala si Kuroyuki na makakamit ni Haro ang mga dakilang bagay sa mundong ito. Naramdaman niyang tama ang kanyang desisyon sa pagpili kay Haro para pagkalooban ng paggamit ng programa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tatlong bully na madalas mang-trip kay Haro. Pinag-usapan nila si Haro tungkol sa mga pastry at yogurt. Agad na nakilala ni Kuroyuki ang pinuno na nagngangalang Araya. Sadyang pinalala niya ang kwento na lalong nagpatindi sa sitwasyon. Sobrang nagulat si Haro. Nagalit si Araya at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa kanya. Sa sandaling iyon, sumigaw ng utos si Kuroyuki at sinabi kay Haro na sumunod sa kanya. Binitawan din niya ang utos, Burst Link. Agad na huminto ang oras at espasyo sa kanilang paligid. Nakita ni Haro ang sarili na bumalik sa anyo ni Zubaji. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari. Nag-transform si Kuroyuki bilang isang diyosa. Sa oras na ito, sinabi niyang pareho silang naapektuhan ng Brain Burst program. Sila ay na-accelerate na ngayon, at ang mundong kinatatayuan nila ay ang Axel World. Ito ay isang mundong umiiral lamang sa isip na ibinabahagi ng mga Burst Linker. Lumapit si Kuroyuki at dahan-daang inilagay si Haro sa mesa. Inipaliwanag niya na ang lahat ng mga aktibidad sa paligid ay kasalukuyang nakahinto. Gayunpaman, ang espasyong nakikita nila ay talagang isang 3D image na muling binuo mula sa napakaraming surveillance camera. Sa pamamagitan ng pag-link sa Neuralinker, madarama ng utak ng tao ang mundong ito sa pamamagitan ng proseso ng mabilis na pag-iisip. Sa ibang salita, ang bilis ng pag-iisip ng tao sa Axel World ay tumaas ng libu-libong beses, partikular, ang isang segundo sa totoong mundo ay katumbas ng 1,000 segundo sa Accelerated World. At ang espesyal na bagay ay, sa mundong ito, maaari ring gumamit si Haro ng mga superpower. Sa Accelerated World, naunawaan ni Haro na maaari nilang lutasin ang mga problemang kinakaharap niya dahil ngayon ay napakaraming oras para mag-isip. Inamin niyang noong una ay hindi pa siya nakaiwas sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, pinayuhan ni Kuroyuki si Haro na hayaang mangyari ang suntok ni Araya. Naisip niyang magandang pagkakataon ito dahil napakaraming kamera ang nagre-record ngayon. Tiyak na mabubunyag si Araya bilang isang burst linker na may supernatural powers. Madaling makokontrol ni Haro si Araya. Gayunpaman, nagpa siya si Haro na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan upang gumanti, pinili niyang tanggapin ang suntok. Nakita ito ni Kuroyuki bilang isang matatalinong desisyon. Sinabi niya kay Haro na ihinto ang accelerated state, at agad na tumalon pabalik upang sadyang taasan ang pinsala.
Pagkatapos, silang dalawa ay umalis sa Axel World at bumalik sa realidad. Agad na tinanggap ni Haro ang buong suntok sa mukha mula kay Araya. Natumba rin si Kuroyuki at nahimatay, habang tumutulo ang dugo sa kanyang noo. Naitala ng lahat ng kamera sa lugar ang buong insidente. Ayaw ni Kuroyuki na gumalaw si Haro dahil dapat mangyari ang lahat ayon sa plano. Sa huli, naaresto ang grupo ng bully ni Araya salamat sa naitalang ebidensya. Pinuri ni Kuroyuki si Haro sa napakahusay nitong ginawa. Nagbiro pa siya, magkikita pa tayo ng maraming beses mamaya, aking mahal. Inutusan niya si Haro na huwag alisin ang Neuralinker hanggang bukas kapag pumasok siya sa paaralan. Kasabay noon, hindi pinapayagan si Haro na kumonekta sa anumang global net. Pumayag si Haro at sinunod ang lahat ng utos ni Kuroyuki. Pagkatapos, naghihintay na si Chiuri sa gate ng paaralan para kay Haro. Nag-usap silang dalawa at sabay na naglakad pa uwi. Sinabi ni Chiuri na alam niya ang tungkol sa pagkakagulo kay Haro sa kainan. Tinanong din niya kay Haro kung totoo bang kumonekta ito kay Kuroyuki. Tumugon si Haro na sa tingin niya ay tama iyon. Pinlano ni Haro na pag-usapan ito kahapon, ngunit biglang dumating si Tako kaya sabay-sabay na bumalik ang buong grupo. Gayunpaman, hindi inaasahang nabanggit ni Tako na nag-bake si Chiuri ng cake kahapon. Biglang may naisip si Haro na kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit alam ito ni Tako. Naisip niya kung sinabi rin sa kanya ni Chiuri ang tungkol sa pambubuli. Ito kaya ang ideya ni Tako para sa cake. Pagkatapos noon, humingi ng pahintulot si Haro na umuwi muna. Walang ideya si Haro na alam na pala ni Tako ang lahat. Naniwala siyang hindi na maiuulit ang sitwasyon kay Araya. Gayunpaman, nakaramdam din si Haro ng kawalan ng pag-asa sa realidad na ito. Pakiramdam niya ay para bang pinagtatawanan at niyuyurakan siya ng lahat. Gusto na lamang tumakas ni Haro mula sa lahat ng ito at lumipad sa dulo ng daigdig. Nagising si Haro mula sa isang bangungot. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng panaginip. Nang sumunod na umaga, humingi si Haro ng pera sa kanyang ina pambili ng tanghalian, saka umalis ng bahay. Gayunpaman, sa sandaling humakbang siya palabas ng gate, na-activate ang Axel World. Sa sandaling iyon, nasira ang lahat. Muling nagsimulang gumana ang programa. Tumingin si Haro sa paligid at nakitang ang lahat ay isang 3D image. Bigla, napagtanto niya na nasa ibang anyo siya, nakasuot siya ng kakaibang baluti. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang estranghero na nakamotor. Itinuring niya si Haro bilang isang mahinang kalaban, gusto niyang durugin agad si Haro. Nagsimulang maunawaan ni Haro ang panganib ng sitwasyon. Sinubukan niyang tumakbo upang ilagan ang atake, ngunit sa huli ay natamaan pa rin. Pagkatapos, isinalaysay ni Haro ang buong insidente kay Kuroyuki. Naisip ni Kuroyuki na ito ang resulta ng paglabag ni Haro sa kanyang pangako. Ang pangunahing dahilan ay ang walang pag-iingat na pagpapakonekta ni Haro sa kanyang ina. Ang katotohanan tungkol sa Brain Burst ay isa palang fighting game kung saan makakasalubong ng mga manlalaro ang sinumang kalaban sa mga random na lugar sa totoong mundo. Hindi inasahan ni Haro na ang acceleration ay ginagamit lamang sa paglalaro sa ganitong paraan. Gayunpaman, ang acceleration ay hindi lamang para sa libangan, napilitan ang mga manlalaro na lumaban kung gusto nilang panatilihin ang kakayahan sa acceleration. Gusto ni Kuroyuki na i-activate ng dalawa ang acceleration at malinaw na ipaliwanag ang lahat kay Haro. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang karakter na tulad ni Zubaji. Sa kaliwa ng paningin ni Haro, may lumitaw na espesyal na icon. Ito ang control panel ng Brain Burst fighting game. Gusto ni Kuroyuki na gumawa ng isang test match. Dahil nakakonekta sila sa loob ng internal network ng paaralan, kasalukuyang silang dalawa lamang, siya at si Haro, ang makakalahok. Hiniling ni Kuroyuki kay Haro na piliin siya bilang kanyang kalaban. Gayunpaman, ang labanang ito ay hindi nangangailangan ng pakikipaglaban, kailangan lang nilang maghintay hanggang sa maubos ang oras, at ang laban ay automatikong magtatapos sa isang draw. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Haro ang proseso ng pagbabago ng kanyang baluti. Nagaganap ang laban sa isang eksena ng paglubog ng araw, na tinatawag ding Twilight, isang bihirang setting. Ang baluti ni Haro ay tinawag na Silver Crow. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Haro na napakahina niya kumpara sa iba. Nagsimulang banggitin ni Kuroyuki ang panaginip ni Haro kagabi. Ipinaliwanag niya na ang programa ng Brain Burst ay nakapasok na ngayon sa kanyang subconscious, na nag-record ng kanyang mga ambisyon at takot. Batay sa impormasyong iyon, automatikong idinisenyo ng programa ang dual avatar ni Haro. Idinagdag ni Kuroyuki na ang programa ay hindi gumagawa ng mga avatar mula sa mga ideal, kundi mula sa mga insecurities ng manlalaro, partikular ang mga insecurities ni Haro.
Tulad ng para sa duel avatar ni Kuroyuki, ito ay isang avatar na idinisenyo niya mismo. Gayunpaman, binuksan at itinago ito ni Kuroyuki dahil mukha itong napakatakot at napakalakas. Ayaw na niyang balikan ang nakaraan, at ayaw na rin niyang gamitin ito. Pagkatapos noon, tinanong ni Kuroyuki si Haro tungkol sa nangyari nitong umaga. Isinalaysay ni Haro ang lahat ng kanyang naranasan. Ipinaliwanag ni Kuroyuki na ito ang burst point. Ang burst point ay ang bilang ng beses na magagamit ng isang manlalaro ang acceleration. Ang bawat paggamit ng acceleration ay kumukonsumo ng isang point. Ang tanging paraan upang makakuha ng mas maraming puntos sa brain burst ay ang manalo at lumaban. Kapag lumalaban sa isang kalaban na may pantay na level, ang nanalo ay nakakakuha ng 10 puntos, at vice versa. Ang acceleration ay nagdadala ng maraming pakinabang sa totoong buhay. Gayunpaman, kapag natikman na ng isang manlalaro ang ipinagbabawal na bunga, wala silang opsyon kundi ang lumaban upang panatilihin ito. Kung ang isang manlalaro ay patuloy na nag-a-accelerate ngunit nawala ang lahat ng kanilang puntos, si Haro ay mabubura sa programa ng Brain Burst. Automatikong i-uninstall ng programa ang sarili nito, at hindi na muling may install ng manlalaro ang programa kailanman. Nangangahulugan din ito na hindi na muling makakapag-accelerate. Naisip ni Haro na kung mangyari iyon, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makitang muli si Kuroyuki. Tinanong ni Kuroyuki si Haro tungkol sa kanyang susunod na plano. Sinabi niyang kung susuko siya ngayon, hindi na rin siya bubulihin ni Araya. Gayunpaman, gusto pa rin ni Haro na gumanti ng utang na loob kay Kuroyuki. Alam niyang iniligtas siya nito mula sa impyernong buhay na ito. Naisip din ni Haro na may malaking plano si Kuroyuki para sa kanya mula pa noong simula, ngunit naisip niyang hindi man lang siya karapat-dapat na makipag-usap sa kanya. Nakikita ni Haro ang sarili bilang pangit, mababa, mataba, at laging umiiyak. Pakiramdam niya ay talagang walang silbi, ngunit nakakonekta pa rin siya at nakikipag-usap kay Kuroyuki. Alam ni Haro na nangyari ito dahil magaling siyang maglaro, ngunit higit pa doon, gusto niya ng mas dakilang bagay. Sa makatuwid, determinado si Haro na maging karapat-dapat sa mga inaasahan ni Kuroyuki. Lalaban siya bilang isang tunay na burst linker. Tungkol naman kay Kuroyuki, itinuring din niya ang sarili bilang isang walang silbi at hangal na estudyante sa mataas na paaralan. Umasa siyang titigil na si Haro sa paghihiwalay ng sarili sa lipunan, sa halip, dapat niyang subukang tanggapin ang realidad at hamunin ang sarili. Sa wakas ay naunawaan ni Haro ang tapat na puso ni Kuroyuki, at nagpasalamat si Kuroyuki kay Haro sa kanyang katapatan. Sinabi niyang nahaharap siya sa mga problema at kailangan niya ng tulong ni Haro. Gusto rin ni Haro na tulungan agad si Kuroyuki. Gayunpaman, gusto ni Kuroyuki na matuto munang lumaban si Haro. Pagkatapos, silang dalawa ay bumalik sa totoong mundo. Naramdaman ni Haro na hindi sigurado kung magagawa niya ito o hindi. Biglang lumitaw si Chiuri. Gusto niyang itanong ang tungkol sa relasyon ni Haro at Kuroyuki. Tumugon si Kuroyuki na nagtapat siya kay Haro, ngunit tinanggihan siya. Sobrang nagulat ang lahat ng marinig iyon, kabilang si Haro mismo, na natulala. Naisip ni Haro na bubulihin siya kung sasabihin iyon ni Kuroyuki, ngunit mahinahong sinabi ni Kuroyuki na nagsasabi lamang siya ng katotohanan. Kumuha pa siya ng litrato ng natulalang reaksyon ni Haro. Isiniwalat ni Kuroyuki na tinanggihan niya ang 10-10 tao, at si Haro ang unang taong nang ahas na tumanggi sa kanya. Pinaalalahanan ni Kuroyuki na tatapusin ng Neuralinker ang koneksyon sa sandaling humakbang sila palabas ng gate ng paaralan. Sa makatuwid, napilitan si Haro na mag-accelerate bago siya hamunin ng sinuman. Pagkatapos, naghanap si Haro ng paraan upang hamunin si Ash Roller. Ito ang unang tunay na laban ni Haro. Pagkatapos, agad na na-activate ang Acceleration World. Nagsimulang alalahanin ni Haro ang mga salita ni Kuroyuki. Sa ngayon, maaari lamang sumuntok at sumipa si Haro, at ang tanging espesyal na galaw niya ay ang Iron Head Attack. Sinabi muna ni Kuroyuki, magtiwala ka sa katawan na ikaw mismo ang nagtayo. Sa sandaling ito, naghihintay si Haro na makarating ang kanyang kalaban, at ayaw na niyang maging isang walang silbing Haro. Naniwala siyang ang mundong ito ang kanyang tunay na realidad. Sa sandaling lumitaw si Ash Roller, nagpakawala si Haro ng isang direktang sipa sa kanyang mukha. Nasipa si Ash Roller palayo, na nakahiga ang mukha sa lupa. Nagpatuloy si Haro sa paglipat patungo sa gusali, habang naaalala ang payo ni Kuroyuki, ang lahat ng kasanayan ni Ash Roller ay nakatutok sa kanyang motor. Halos wala siyang kakayahan sa malapitang labanan, kaya magtago at maghintay ng tamang sandali. Ang ibang mga manlalaro ay nanunood at nagkakaisang sumasang-ayon na napakahusay ni Haro. Ngunit hindi hinayaan ni Ash Roller na mangyari iyon ng madali.
Inactivate niya ang fire booster mula sa kanyang motorsiklo, saka mabilis na pumarada sa gusali, na lumilipad patungo sa posisyon ni Haro. Hindi inasahan ni Haro na kahit ang ilang lumilipad na bata ay magiging dahilan ng pagkawala ng kanyang kalusugan. Sinabi ni Ash Roller na naabot na niya ang level 2 pagkatapos talunin si Haro nitong umaga, at natutunan ang kasanayan sa pag-akyat sa pader. Naniwala siyang ang desisyong iyon ang tama. Nagpatuloy ang laban sa isang paghahabol sa pagitan ng isang motor at isang tao. Patuloy na naaalala ni Haro ang mga tagubili ni Kuroyuki tungkol sa mga lakas at kahinaan ng kanyang baluti. Sa katunayan, ang baluti ni Haro ay ganap na walang silbi laban sa mga katangian ni Ash Roller. Sa makatuwid, ang tanging opsyon ay ang tumakbo palayo hanggang sa maubos ang oras. Ngunit pagkatapos, natamaan si Haro ng isang napakalakas na pagbangga. Inikot ni Ash Roller ang motor at muling sumugod patungo kay Haro. Nagpasya si Haro na gamitin ang kanyang espesyal na kasanayan. Ang lahat sa paligid ay napasinghap sa pagkamangha. Gayunpaman, ang presyong kailangang bayaran ni Haro ay ang pagkawala ng kanyang buhay. Nadurog siya ng motor, na nakahiga na parang hipon. Galit na galit si Haro sa kanyang sarili. Tumangala siya at nakitang nakatitig sa kanya si Kuroyuki. Sa sandaling iyon, nagpasya si Haro na hindi siya pwedeng bumagsak ng ganoon. Kahit matalo siya, kailangan niyang lumaban hanggang dulo. Alam niyang kung isa lamang siyang pawn na isinakripisyo para kay Kuroyuki, hindi man lang ito magiging sulit. Umiikot pa rin si Ash Roller sa mga bilog. Nagsimulang mag-isip ng malalim si Haro dahil ang mundong ito ay katulad ng realidad. Naniwala si Haro na dapat ay may ilang kahinaan ang kalaban. Lagyan man ng gasolina ang motor, kailangang lagyan muli ng gasolina para tumakbo. Sa wakas, natuklasan ni Haro ang kahinaang iyon. Nagpasya si Haro na kailangan niyang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa kanyang kalaban. Matagumpay na naiwasan ni Haro ang direktang pagbangga ng kalaban. Pagkatapos, nagawa ni Haro na hawakan ang buntot ng kanyang motor. Kasunod noon, nagsimula siyang hilahin ito upang gumawa ng friction sa lupa. Samantala, ang health bar ni Haro ay patuloy na bumababa. Lumitaw si Ash Roller na napakakumpiyansa at satisfied. Sa sandaling ito, naisip ni Haro na oras na para gumanti. Matagumpay na naibaligtad ni Haro ang motor ni Ash Roller. Itinapak ni Ash Roller ang gas pedal, ngunit hindi pa rin gumagalaw ang motor dahil hindi na nakadikit sa lupa ang kanyang motor. Hindi na ito makakatakbo. Kasalukuyang nakatambak si Ash Roller na parang isang stranded na isda. Ang lahat sa paligid ay nagsimula na ring manood ng mabilis kay Haro. Galit na galit si Ash Roller. Nagpasya siyang iwanan ang motor at sumugod upang atakehin si Haro. Sa oras na ito, inactivate din ni Haro ang kanyang ultimate move. Kaagad, tuluyang naubos ang lahat ng health points ni Ash Roller. Matagumpay na bumalik si Haro sa realidad pagkatapos ng tagumpay. Opisyal niyang nalampasan si Ash Roller. Nagulat si Kuroyuki nang marinig na natalo ni Haro si Ash Roller sa level 2. Pagkatapos, gusto ni Kuroyuki na maghanap si Haro ng lugar kung saan maaari silang magdiwang ng magkasama. Samantala, galit si Chiuri nang makitang masaya ang dalawa na magkasama. Hindi alam ni Chiuri kung ano ang pinaplano ni Kuroyuki kay Haro. Sobrang galit siya dahil hindi niya maintindihan ang mga intensyon ni Kuroyuki. Hindi alam ni Haro kung paano hahawakan ang sitwasyong ito. Nagpatuloy ang magkabilang panig sa kanilang tensyonadong palitan. Isiniwalat pa ni Kuroyuki na makikipag-date na siya kay Haro. Nang marinig iyon, agad na naisip ni Haro na dumating na ang katapusan ng mundo. Pagkatapos ay hinila ni Kuroyuki si Haro upang sumunod sa kanya. Hindi maintindihan ni Haro ang paraan ng paghawak ni Kuroyuki sa problema. Gayunpaman, sinabi ni Kuroyuki na sadyang pinagalit niya si Chiuri upang linawin ang ilang bagay. Ang bagay na iyon ay nauugnay sa dahilan kung bakit pinili ni Kuroyuki si Haro. Pagkatapos noon, dinala ni Kuroyuki si Haro upang ipagdiwang ang kanilang unang tagumpay. Nagpatuloy ang dalawa sa pakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng espiritu. Hindi alam ni Haro kung ano ang magiging hitsura ng level up scene. Nalaman niyang mayroong higit sa 100 burst linker, gayunpaman, ilan lamang ang makakaabot sa level 4. Ang mga nakarating sa level 7 o 8 ay karaniwang mga commander ng mga grupo. Sila ay tulad ng mga gang sa Accelerated World. Ang mga grupong ito ay madalas na tinatawag na legions. Kasalukuyang nahahati ang Accelerated World sa 6 na pangunahing legions. 6 na tao na nakarating sa level 9 ang kumakatawan sa 6 na legions na iyon. Ang bawat legion ay may sariling kakaibang kulay upang magkaiba. Tinawag silang Pure Color Kings. Hanggang ngayon, pagkalipas ng 7 taon mula nang ilabas, wala pang nakakaabot sa level 10 upang maging nangungunang manlalaro sa server.
Kailangan lamang manalo ng 5 sunod-sunod na laban, gayunpaman, kinakailangan ng mga manlalaro na lumaban sa mga level 9 linker. Kung matalo sila sa isang laban, mawawala sa kanila ang lahat ng kanilang puntos, at kasabay noon, permanenteng ibaban sila sa programa ng Brain Burst. Sa loob ng 7 taon, ang programang ito ay nanatiling isang misteryo sa karamihan ng mundo. Ang dahilan ay napakahigpit ng pinakamahalagang kinakailangan nito. Napilitan ng mga manlalaro na isuot ang Neuralinker sa buong buhay nila. Ang aparatong ito ay inilabas sa merkado 15 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, sa kasalukuyan, wala pang nakikilahok na nakakaabot sa edad ng pagtanda, ang pinakamatandang manlalaro ay 15 taong gulang pa lamang. Kapag inalis ang aparato, ang lahat ng bakas ng paglahok sa Brain Burst ay mawawala. 2 taon na ang nakalilipas, isang batang pinuno ang nakarating sa level 9. Kasabay noon, natuklasan din niya ang isang walang awang paraan upang maabot ang level 10. Naisip ng lahat na magkakaroon ng isang dagwang labanan sa kapangyarihan. Gayunpaman, nagsama-sama ang mga pinuno at gumawa ng isang magkasamang desisyon, nagbalangkas sila ng isang kasunduan na hindi makikipaglaban sa isa't isa, pagkatapos ay hinati nila ang teritoryo para pamunuan ng bawat isa ng hiwalay. Nakita ni Kuroyuki ang kasunduang iyon bilang kababawan dahil ayon sa kanya, ang mga taong iyon ay nanghuli at nag-alis din ng maraming kalaban upang maabot ang level 9. Hinamon din ni Kuroyuki ang mga matataas na pinuno. Sa katunayan, ang bilang ng mga pinunong iyon ay 7 sa kabuuan. Bagamat sila ay mga kaaway, ang lahat ay nakatali sa isang kasunduan sa kapayapaan, hanggang sa isang gabi, 2 taon na ang nakalilipas, isang kaganapan ang sumira sa order na iyon. Nagtaksil ang Black King at nagsimulang manghuli ng mga natitirang pinuno. Ang taong iyon ay si Kuroyuki, na binansag ang Black Lotus. Pinugutan pa niya ng ulo ang Red King, na tumawag para sa kapayapaan, sa harap ng lahat. Ang kasintahan ng Red King, na tinatawag ding Purple King, ay sumigaw sa matinding sakit. Ang Blue King ay nagalit din ng husto sa gawaing iyon. Bagamat ginawa ang lahat upang lumaban, hindi natalo ni Kuroyuki ang sinuman. Mula ng araw na iyon, nagtatago na si Kuroyuki sa loob ng 2 taon. Sa makatuwid, dala niya ang reputasyon bilang pinakamalaking traidor sa Accelerated World. Siya ang naging karaniwang kaaway ng lahat ng Legions, kasabay noon, siya rin ay isang simbolo ng kaduwagan sa mata ng maraming tao. Ang lahat ng iyon ay nagmula sa kanyang tanging pangarap, ang maabot ang level 10. Kung ang isang manlalaro ay makakarating sa level 10, makikipagkita sila sa programmer ng sistema, mula doon, matutuklasan nila ang tunay na kahulugan ng Brain Burst. Iyon ang ultimate goal na hinahabol ni Kuroyuki. Nagsimula ring makaramdam si Haro ng maraming mas malalim na bagay mula kay Kuroyuki. Sinabi niyang anuman ang nakaraan ni Kuroyuki, pinili pa rin niyang tulungan ito. Umasa rin si Haro na balang araw ay makakarating siya sa level 10, tulad niya. Nagpasalamat ng husto si Kuroyuki kay Haro sa suportang iyon. Naniwala siyang ang pagpili kay Haro ang ganap na tamang desisyon. Nagpatuloy si Kuroyuki sa pagsasabi ng higit patungkol sa kanyang kwento. Nagtatago siya sa loob ng 2 taon upang maiwasang habulin. Gayunpaman, dahil sa kanyang katayuan sa lipunan, kailangan niyang kumonekta sa isang network araw-araw. Mabilis na naunawaan ni Haro na ito ang internal network ng paaralan. 2 buwan na ang nakalilipas, hinamon si Kuroyuki sa local network ng paaralan. Ang naghamon ay isang tao mula sa paaralang pinapasukan nila. Sa labanang iyon, naisip ni Kuroyuki na natuklasan ng taong iyon ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Black Lotus, ang Black King. Swerte na lang at nakatakas si Kuroyuki sa labanang iyon sa oras. Naisip niya noong una na magkakaroon ng totoong pag-atake sa buhay pagkatapos noon, ngunit hanggang ngayon, wala pang lumalapit sa kanya ng direkta sa totoong buhay. Gayunpaman, sa nakalipas na 2 buwan, hinamon siya ng higit sa 10 beses sa paaralan ng taong iyon. Naniwala si Kuroyuki na gusto ng taong iyon na kunin ang lahat ng puntos para sa kanyang sarili. Hinalaan din niya na ibinenta nito ang kanyang impormasyon sa totoong buhay sa ibang mga pinuno. Upang malutas ang sitwasyon, ang pinakakailangang bagay ngayon ay ang alamin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakaisip si Haro ng isang plano upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan, dahil ang mga estudyante ay dapat laging kumonekta sa network kapag pumapasok sa klase, hindi nila maiwasang tumanggi sa isang hamon. Mula doon, maaring umasa si Haro sa history ng hamon upang makahanap ng bakas. Gayunpaman, sinabi ni Kuroyuki na naisip na niya ang pamamaraang ito at sinubukan din ito, ngunit kakaiba, walang ibang lumitaw sa listahan sa oras na iyon. Sa listahan ng hamon, ang sarili lamang niyang pangalan ang naroon.
Hinulaan ni Kuroyuki na ibinara nito ang lahat ng mga hamon mula sa iba. Hinalaan din niya na siya ay isang super hacker na may kakayahang manipulahin ang programa ayon sa gusto niya. Ang pangalan ng kanyang dual avatar ay Cyan Pile, kasalukuyan siyang nasa level 4. Mayroon siyang light blue attribute at sikat sa mga malapitang taktikang labanan. Hinulaan ni Kuroyuki na takot siyang mawalan ng mga puntos, dahil ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita na siya ay isang linker na desperately nangangailangan ng mga puntos upang mag-level up. Isang mas mahalagang impormasyon ang isiniwalat, kapag nagsimula ang laban, ang guide cursor system ay tumpak na ituturo ang posisyon ng kaaway. Ang mapa ng labanan ay mananatiling nakatakda ayon sa layout ng totoong espasyo. Ang stage ng labanan ay magpapanatili ng parehong layout tulad ng sa totoong buhay, kaya saan mang direksyon ka nakaharap, ang kaaway sa totoong buhay ay nasa direksyong iyon din. Sa makatuwid, sa susunod na laban, gusto ni Kuroyuki na obserbahan at alalahanin ni Haro ang posisyon ni Cyan Pile. Dahil silang dalawa ay nakatutok sa parehong direksyon, tiyak na malalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Cyan Pile. Katakataka, ang taong pinaghihinalaan ni Kuroyuki ay si Chiuri. Hindi ito mapaniwalaan ni Haro dahil talagang bulok si Chiuri sa mga laro, at hindi siya ang tipong nag-e-enjoy sa paghuli ng iba. Ngunit ang mga kilos ni Chiuri ay nagdudulot ng malaking paghihinala kay Kuroyuki. Marahil ay iniisip niyang may nauna na kay Haro, dahil lumapit muna siya kay Haro. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit umaksyon ng ganoon si Chiuri. Nagpa siya si Haro na alamin ang katotohanan. Sinubukan niyang hilingin kay Chiuri na kumonekta sa kanya, ngunit pagkatapos ay hindi man lang niya maintindihan kung bakit nangako siyang kumonekta. Nagkataon, nakasalubong niya si Tako habang nag-e-ensayo ito. Nagpatuloy silang dalawa sa pakikipag-usap at pagkumusta, masaya nilang itinatanong ang tungkol sa buhay ng isa't isa. Tinanong ni Haro kung sa tingin ba ni Tako ay sasaktan ni Chiuri ang iba para lamang sa sarili nito. Tinanong din siya ni Tako ng parehong tanong. Tiyak si Haro na hindi niya gagawin iyon. Tinanggap iyon ni Tako bilang kanyang sagot, at umasang hindi ito iisipin ng malalim ni Haro. Hiniling noon ni Tako na bumalik sa kanyang pagsasanay. Si Haro naman ay sigurado na imposibleng mangyari iyon, kaya hinahanap ni Haro si Chiuri. Umasa siyang ikokonekta siya ni Chiuri. Pumasok siya sa silid at nagulat nang makita ang eksaktong gusto niyang makita. Kumuha rin si Chiuri ng cable upang pareho silang makakonekta. Pagkatapos noon, humiga siya, na hinahayaan si Haro na gawin ang anumang gusto niya, at sa gawin ito, ibig sabihin ay kumonekta sa isa't isa. At sa gayon, matagumpay na naitatag ni Haro ang koneksyon. Habang humihingi ng paumanhin sa nangyari kahapon, sinimulan na rin niya ang kanyang gawain. Dahil ayaw niyang kaawaan siya ni Tako, nais niyang maging magkakapantay silang tatlo. Sa tingin ni Chiuri, nagkaroon ng maling pag-unawa si Haro, lalo na't hindi alam ni Tako ang buong kwento. Matagal-tagal na rin mula noong huling beses na nagbukas ng damdamin si Haro ng ganito. Alam niyang marami itong tinitiis ng mag-isa, ngunit napakasarili rin yun dahil ang mga kaibigan ay dapat na nagbabahagi ng mga bagay sa isa't isa. Gusto lang ni Chiuri na ang tatlo sa kanila ay laging manatili sa tabi ng isa't isa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Haro na sundin si Kuroyuki, na iniiwan siya sa loob lamang ng isang araw, kahit na maraming taon na siyang nag-aalala para sa kanya. Nagbago ka na, hindi mo na ako mahal. Iyon ang kanyang linya. Galit na galit si Chiuri sa ginawa ni Haro. Tila walang pakialam si Haro rito, ngunit tiyak na may pakialam si Chiuri dahil mula nang pumasok sila sa middle school, wala na itong pakialam sa kanya, ganap siyang binaliwala nito. Umiyak pa nga siya. Naisip ni Haro na dahil may boyfriend si Chiuri kaya naging malayo ang mga bagay-bagay, ngunit sinabi nitong kahit may boyfriend siya, hindi nito mababago ang damdamin sa pagitan nilang tatlo. Nakakapagod talaga, seryoso. Naisip ni Haro na ang tatlo sa kanila ay hindi na mga bata. Ngayon, naging gwapo na si Tako, at mas cute pa si Chiuri. Kasama ang dalawa sa kanila, pakiramdam ni Haro ay hindi siya nakikita, na para bang nawawala siya. Naisip ni Chiuri na naging masyadong insecure si Haro sa kanyang sarili, ngunit marami pa ring magagandang katangian si Haro. Sa conclusion, gusto lang niyang magkaroon laging dalawang matalik na kaibigan, ngunit baka hindi na iyon posible. Niyakap niya si Haro, at doon lamang sa wakas na alaala ni Haro ang kanyang misyon sa pagpapakonekta. Nagpatuloy si Haro sa paghingi ng paumanhin habang isinasagawa ang kanyang misyon. Sigurado si Haro na hindi maaaring maging Cyan Pile si Chiuri, ngunit hindi inaasahan, na alog ang impormasyon. Natuklasan ni Haro na isa itong backdoor. Naisip niyang ang nag-install ay dapat na pinapanood sila. Kung gusto nila itong mahuli, kailangan nilang magpanggap na hindi nila alam ang tungkol dito.
Ayaw na ni Chiuri na maging utusan ni Kuroyuki si Haro. Kung maaari, umasa siyang subukan ni Haro na maging boyfriend niya. Sigurado si Chiuri na si Haro ang magiging sentro ng atensyon sa paaralan. Nagpasalamat si Haro at tinapos ang misyon sa koneksyon. Humingi siya ng pahintulot na umalis muna. Ngunit wala ang kanyang ina ngayon, kaya agad na nagmadali si Haro upang maghanap ng pagkain. Dumating din si Kuroyuki at naghubad. Lumabas na panaginip lang pala ng binata ang lahat ng iyon. Talagang kakaiba ang mga panaginip. Pagkatapos, naisip niya sa sarili, talaga bang napakasama ko? Nang sumunod na umaga, muling nakipagkita si Haro kay Kuroyuki. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang inasal kahapon. Hiningi rin niya na makipagkonekta si Haro kay Chiuri. Ang nasabi lang ni Haro ay, "Oh, talaga." Dahil nagawa na niya ito, ngunit ngayon ay nawala na ito. Sinabi rin ni Kuroyuki, "Oh, talaga." Sinabi niya ito ng pabiro, ngunit ang ibig sabihin ay seryoso. Malinaw na nagtanong si Haro, saan ang koneksyon? Tumugon si Kuroyuki, sa bahay ni Chiuri. Hiningi ni Haro ang eksaktong lokasyon. Tumugon siya, sa silid. Tinanong ni Haro kung gaano kakapal ang cable. Tumugon siya, 30 centimeters ang kapal. Sige, agad silang pumasok sa negosyo. Ang 3-position line system ay inactivate ni Kuroyuki. Lumingon sa tanghaling iyon, hindi alam ni Haro kung ano ang mali kay Kuroyuki. Gusto niyang alamin ang dahilan at sanhi. Biglang kinapanayam si Haro dahil sa ngayon, iniisip ng lahat na nagde-date sila ni Kuroyuki. Ang lahat ng kanilang mga koneksyon ay natuklasan ng iba. Ang batang lalaki ay nakaiwas lamang sa mga tanong, dahil walang babaeng nakakaalam ng kahit ano. Isinalaysay din ni Haro ng buong kahangalan ang mga kaganapang nangyari nitong umaga. Pagkatapos, ang dalawang babaeng nag-interview sa kanya ay sigurado na may nangyayari sa pagitan nila dahil kung hindi sila magagalit ng ganoon kapag pinag-uusapan ng ibang babae. Pagseselos lang iyon, pag-ibig lang iyon dahil sobrang nagmamahal siya, sobrang lalim ng pagmamahal. Nagpatuloy si Haro sa pagpuslit sa banyo, na iniisip sa sarili na ang lahat ay kasinungalingan lamang. Bakit ganoon? Dahil nasa kay Kuroyuki ang lahat, kagandahan, talento, at kasikatan. Hindi niya maintindihan kung bakit ibinigay nito ang buong tiwala sa batang ito. Nagpa siya ang batang lalaki na huwag masyadong umasa upang maiwasan ang masaktan ang puso mamaya. Well, naisip niyang mas mabuting humakbang pabalik at makita siya ng mas malinaw. Pagkatapos ng klase, umuwi si Haro. Nakita niya si Kuroyuki na nakatayo doon, may ginagawa. Pinlano ni Haro na casual na lumampas sa kanya, ngunit binati siya ni Kuroyuki, "Hey, nakatayo ako rito mula pa noong hapon." Pagkatapos ay naglakad siya habang umiiyak, oh no, naglakad siya habang nagsasalita. Humingi ng paumanhin si Kuroyuki sa nangyari sa umaga, hindi niya alam kung bakit siya umasal ng ganoon. Sinabi ni Haro na natuklasan niyang sangkot si Chiuri kay Saiyanpai. Gusto ni Kuroyuki na direktang kumonekta at mag-usap ang dalawa. Sinabi niyang mahalagang bagay ito, at walang makakarinig. Ngunit hindi sinasadyang nasira niya ang connection cable na ginagamit nila noong una. Ngayon ay may maikling cable na lang na natitira. Iba ka talaga, sabi ni Haro. Sinabi ni Haro na ang kaaway ni Kuroyuki ay nagpadala ng virus kay Chiuri upang gumawa ng backdoor. Iyon ang dahilan kung bakit lumitaw siya sa laro sa mga coordinate ni Chiuri. Napansin din ni Kuroyuki na napakakakaiba ng ikilos ni Haro. Naisip niyang galit sa kanya si Haro, ngunit gusto lang ni Haro na mag-focus sa pangunahing issue. Walang ginawang iba si Haro sa takot na matuklasan siya, kaya minsan lang ginawa ni Haro ang pag-verify ng impormasyon muli. Naisip ni Kuroyuki na medyo hindi ito makatwiran, dahil hindi pa siya nakakarinig ng ganitong uri ng hack noon. Sinabi ni Haro na naniniwala man siya o hindi ay nasa sa kanya na. Maaari niyang isipin ang anumang gusto niya, maaari niyang gawin ang anumang gusto niya dahil si Haro ay isa lamang pawn, isang tool na gagamitin. Sigurado si Kuroyuki na galit sa kanya si Haro. Alam niyang masama ang inasal niya, at tapat na humingi ng paumanhin kay Haro. Ngunit ang kanyang damdamin ay nagsasangkot kina Haro at Chiuri. Naisip ni Haro na sobra-sobra na iyon. Nang makita siyang ganoon, nasaktan ang kanyang puso. Sigurado si Haro na talagang galit si Kuroyuki sa sarili nito. Gusto nitong magmukhang perpekto palagi, iyon ang dahilan kung bakit binababa nito ang sarili at kumikilos ng mabait sa kanya. Kaya, determinado si Haro na gawin ang anumang gusto nito. Nangako si Haro na magiging alipin nito. Nangako si Haro na mamahalin ito habang buhay at alagaan ng buong pagmamahal ang bawat pagtulog nito. Isang flirty line na yumanig sa buong mundo ni Kuroyuki. "Hangal ka," sabi niya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata,
ngunit hindi pa tapos ang laro. Biglang nawala ng kontrol ang isang kotse at mabilis na sumugod patungo sa kanila. Agad na nag-activate ang dalawa upang pumasok sa accelerated world. Halos mawalan sila ng buhay, ngunit patuloy na gumalaw ang oras bago ang mga kaganapan. Hindi maintindihan ni Haro kung bakit nagdulot ng aksidente ang self-driving car ng ganoon. Natuklasan ni Haro na isang user ang kumokontrol dito. Hinulaan din ni Haro na baka siya si Saiyanpile. Naisip ni Kuroyuki na baka naghahanap ito ng paghihiganti. Humingi siya ng paumanhin dahil siya ang dahilan ng lahat. Nangako siyang protektahan ang kanyang minamahal sa lahat ng paraan. Sinabi rin ni Kuroyuki kay Haro ang tungkol sa ultimate at espesyal na acceleration ability ng Brain Burst. Gusto ni Haro na protektahan si Kuroyuki bilang kapalit, ngunit mula pa noong maabot ang level 9 ay magagamit na ni Haro ang kakayahang iyon. Kumukonsumo ito ng hanggang 99% ng mga kasalukuyang puntos. Dahil siya ang godparent, gusto ni Kuroyuki na managot si Haro. Sa sandaling ito, umasa siyang magtitiwala si Haro sa kanyang mga huling salita. Haro, mahal kita. Hindi ko pa nararamdaman ang ganitong paraan noon. Hindi ko talaga makontrol ang mga damdaming ito. Nagdudulot ito sa akin ng laging pagkalito. Laging nasa isip kita, at iyon ay nagpapasaya at nagpapasakit sa akin. Hula ko ay dahil na in love ako sa iyo. Hindi ako nangangahas na mangako ng anumang malayo. Hindi alam ni Haro kung bakit mahal niya ang isang tulad ko. Well, walang gustong maging karaniwan kapag umiibig sila. 6 na taon na ang nakalilipas, naghahangad lamang ako na maging isang taong makapangyarihan, na tumatalo sa napakaraming kaaway. Gayunpaman, hindi ako kailanman nakakuha ng kasing taas ng puntos ni Haro. Gusto kong marinig ito ni Haro ng malinaw, mas mabilis ka kaysa sa kanino man. Tiyak, balang araw, ikaw ang magiging pinakasikat na tao sa accelerated world, na tumatalo sa lahat ng kings at umaabot sa pinagmulan ng kapangyarihan ng Brain Burst. Nawalan ako ng lakas, naubusan din ng hininga pagkatapos makita si Haro na naglalaro ng baseball, dahil ang isang tao ay hindi makagalaw ng ganoon kabilis. Ngunit sa katunayan, napakaselan at marupok niya. Gusto kitang yakapin ng mahigpit at protektahan. Ang contradiction ay sumusunod sa contradiction, kaya pala ito ang pag-ibig. Kahapon din ang unang pagkakataon na nakaramdam si Kuroyuki ng pagseselos sa kanyang buhay. Gusto rin niyang sabihin ang lahat sa totoong mundo, ngunit alam niyang darating ang oras na kailangang maghiwalay ng dalawa. Umaasa ako na magiging mas mabilis at mas malakas ka, aking mahal. Ayaw ni Haro dahil hindi niya naprotektahan si Kuroyuki kahit isang beses man lang. Sige, sige, halikan mo ako, halikan mo ako. Nangangako ako na magkikita tayong muli balang araw. Nagsimulang i-activate ni Kuroyuki ang kanyang espesyal na kapangyarihan, pagkatapos ay biglang nawala. Sa sandaling ito, ang totoong katawan ay nagsimula ng mag-accelerate. Sinubukan ni Kuroyuki na igalaw ang kanyang katawan. Nasaksihan ni Haro ang lahat, aking mahal. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagpapahayag ng lahat ng damdamin sa kanyang puso. Ang maikling oras kasama si Haro ay napakasaya. Nagtagumpay din si Kuroyuki sa pagtulak sa entidad ni Haro palabas ng danger zone. Ang lahat ay bumalik sa realidad. Unti-unting nagising si Haro, ngunit hindi magawa ni Kuroyuki. Mabilis siyang dinala sa ospital, nagsimula na rin ang emergency surgery. Mabagal na lumipas ang oras, sobrang nawalan ng pag-asa si Haro. Sa labas, may dumating na nurse at ibinigay ang pitaka ni Kuroyuki na nahulog nito. Sa loob ay may litrato ng kanyang sarili, nawalan siya ng pag-asa kasama ng mga luha. Si Kuroyuki ay kasalukuyang nasa vegetative state, ang susunod na 12 oras ang magdedesisyon sa kanyang buhay. Pinayuhan siya ng nurse na umuwi at magpahinga, darating ang pamilya ni Kuroyuki bukas. Ayaw ni Haro na iwanan si Kuroyuki ng mag-isa habang lumalaban ito para sa kanyang buhay. Naintindihan ng nurse ang kagustuhan ni Haro at dadalhan siya ng kumot. Nagtanong si Haro tungkol kay Kuroyuki na nakasuot pa rin ng Neuralinker. Sinabi ng nurse na nakakonekta pa rin ito sa network ng ospital. Pagkatapos, binuksan ni Haro ang accelerated world. Chinik niya kung may mga manlalarong narito, na alam na ang kanyang mahal ay nawalan ng 99% ng kanyang mga puntos, kaya ang sinumang umaatake ngayon ay tiyak na mamamatay. Naisip niyang ospital ito, kaya dapat ay ligtas, ngunit naalala niyang nasa paligid pa rin si Saiyanpile. Kung lalabas siya, matatapos ang lahat. Determinado si Haro na protektahan ang kanyang mahal sa lahat ng paraan. Nang gabing iyon, nagbantay siya sa labas, na nagpas siyang huwag payagan ang sinumang lumapit upang hamunin si Kuroyuki. Nalaman din ng hacker ang impormasyong ito sa pamamagitan ni Chiuri. Dumating ang umaga, pumatak ang gabi nagising si Haro. Noong una, unti-unting naging mas crowded ang lugar.
Umasa pa rin siyang magising agad ang kanyang mahal. Biglang lumitaw si Tako. Naisip ni Haro na pumunta siya para bumisita sa ospital, ngunit sa muling pag-iisip, nagtaka si Haro kung bakit siya pumunta rito. Naramdaman ni Haro na pumunta si Tako sa sarili niyang kusa. Naisip din ni Haro ang taong nagtanim ng virus upang kontrolin si Chiuri, dahil si Tako lamang ang makakagawa noon. Sa katunayan, parehong inactivate ni Tako at Haro ang burst link ng sabay. Nagulat si Haro nang malamang si Tako ay si Saiyanpil. Mabilis siyang naglabas ng hamon. Inactivate ni Haro ang kanyang baluti. Isinuot din ni Tako ang kanyang baluti. Lumitaw siya sa pagkakakilanlan ni Saiyanpil. Medyo nagulat si Tako nang malamang si Haro ay isa ring burst linker. Nabanggit din ni Tako ang pagpapakonekta ni Haro kay Chiuri sa kama. Nagalit ang batang lalaki pagkatapos makita ang lahat. Sinisi ngayon ni Tako si Haro sa kanyang ginawa. Nagseselos siya na mas gusto ni Chiuri na alagaan si Haro kaysa hawakan ang kanyang kamay. Naisip ni Tako na matalino para kay Chiuri na piliin siya, dahil ang makasama ang nangungunang estudyante at kendo champion ay mas mabuti kaysa sa ilang lalaki na mataba, mababa, at pangit. Naisip ni Haro na delusional si Tako. Naniwala si Haro na nakuha ni Tako ang lahat salamat sa kapangyarihan ng acceleration. Isinalaysay ni Tako ang proseso ng pagiging Saiyanpil, ngunit nakita iyon ni Haro bilang walang iba kundi kahangalan. At naniwala si Haro na hindi siya matatalo ni Tako dahil hindi ito nanalo laban sa kanya sa laro kailanman. Gayunpaman, gusto ni Tako na durugin agad ang pagmamalaking iyon. Inilaga ni Haro ang atake, ngunit biglang umatake si Tako gamit ang isang sandata sa kanyang kamay. Ang isa sa mga braso ni Haro ay naputol. Nahirapan si Haro na tumayo at tumakbo palayo. Pagkatapos, pumasok siya sa elevator upang umakyat. Pagkarating sa tuktok, ang eksena sa harap ni Haro ay kumatok sa kanya ng husto. Ang lahat ng mga manlalaro ay nagtipon dito upang kumonekta sa global net. Umakyat din si Tako. Nagpa siya si Haro na sumugal. Naisip ni Tako na gustong makipaglaban ni Haro sa isang gerilyang labanan kasama siya, ngunit ngayon si Haro ay dapat tawaging Silver Crow. Nagpa siya si Haro na magsagawa ng isang mabilis na plano sa pag-atake. Inilagan niya ang atake, pagkatapos ay agad na nagpakawala ng isang suntok, kasunod ang isang sipa. Nagpatuloy si Tako sa pagganti. Patuloy na umiiwas si Haro, pagkatapos ay naghatid ng isang pababang sipa, isang right hook. Nagsuntok si Haro habang inilalabas ang kanyang mga damdamin. Ang Iron Head Strike ay pinakawalan. Patuloy na nagsusuntok si Haro habang sinusubukang linawin ang isip ni Tako. Biglang inactivate ni Tako ang isang nakatagong sandata, na nagpaputok mula sa kanyang dibdib. Nataman si Haro at malubhang nasugatan. Gusto ni Tako na gamitin ni Haro ang kanyang espesyal na atake. Nang tumayo si Haro, ang binti ng kanyang baluti ay naputol na, pagkatapos ay bumagsak siya. Ngayon, naisip ni Haro na hindi na siya makakaiwas o makakatakbo. Parehong nagpatuloy sa pagtatalo tungkol sa sitwasyon ni Chiuri. Sobrang frustrated si Tako dahil kasama niya si Chiuri, ngunit iniisip si Haro. Sinisi ni Tako ang lahat kay Haro, kaya walang makakatakas sa emosyonal na putik na iyon. Gusto ni Tako na mawala si Haro para pareho silang magkaroon ng kapayapaan. Tinapakan ni Tako si Haro, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-activate ng kanyang sandata. Gusto niyang tapusin ang lahat doon mismo. Tinanggap ni Haro ang buong tindi ng atake, ang shockwave ay nagpadala sa kanya ng diretso mula sa rooftop patungo sa lupa. Masayang-masaya si Tako, ngunit hindi inaasahan, may kaunti pang dugo na natitira si Haro. Binabaliwala ni Tako si Haro dahil nauubos na ang oras, pagkatapos ay humarap siya upang ipagtanggol ang sarili sa lahat. Nagising si Haro, naisip niyang hindi siya pinapayagang matalo dahil sa pagkakaibigan, dahil sa pag-ibig. Ang mga luha ng buwaya ay patuloy na dumadaloy, ngunit biglang may natuklasan si Haro. Sinubukan niyang gumapang patungo sa lugar na iyon, doon nakahiga ang kanyang minamahal. Nagsalita si Haro tungkol sa hindi niya nagawa, na hindi niya ito naprotektahan. Ang kanyang mga pangako ay tulad ng hangin na nagpapadpad ng mga ulap. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahayag ng kanyang kagustuhan, gusto kong pumunta kasama ka sa isang tahimik na dagat kung saan maaari tayong mabuhay araw-araw ng maliwanag. Narinig ni Haro ang tibok ng puso ni Kuroyuki. Nagsimula niyang alalahanin ang mga salita ni Kuroyuki, at nagpas siyang lumaban muli. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng sakit, ngunit biglang nagbago ang baluti. Tumubo ang dalawa pang pares ng pakpak ni Haro, naramdaman niyang napakainit ng mga pakpak. Nagpa siya si Haro na pumunta sa lugar na naghihintay sa kanya. Agad siyang lumipad ng diretso pataas. Sa langit, nakita ni Haro ang buong tanawin ng Accelerated City.
Inamin niyang ang mundong ito ay napakalawak. Pagkatapos, nagsimulang bumagsak muli si Haro. Nagulat ang lahat nang makitang lumilipad si Haro. Naisip ng isang manlalaro na ito ang kakayahang lumipad, at si Silver Crow ang unang lumipad sa Accelerated World. Nagpatuloy sa pagkabaliw si Taco, na iniisip na hinahamak siya, inilabas niya ang lahat ng kanyang espesyal na enerhiya. Agad na nag-react si Haro. Nagpatuloy sa pag-atake si Taco. Sumugod si Haro ng diretso pababa mula sa itaas, inilagan niya ang galaw ni Taco at matagumpay na sinuntok ng direkta si Taco. Ang langit ay napunit ng kanyang Conqueror's Haki. Nagising si Taco at natagpuan ang sarili sa langit. Nagsimula siyang magmakaawa at nakiusap. Sinabi ni Taco na kung ibabagsak siya ni Haro, tiyak na mawawala ang lahat ng kanyang puntos. Ngunit inamin din ni Taco na kahit hanggang sa huli, hindi niya matatalo si Haro, tulad ng lahat ng mga nakaraang larong nilaro nila. Kinilala ni Taco ang tagumpay ni Haro, tinanggap niya ito, bumitaw, at nawala. Nagawa pa rin siyang hawakan ni Haro sa oras. Sa katunayan, inamin ni Haro na hindi niya matatalo si Taco, ngunit dito ay kaya niya, kaya ngayon ay magkapantay na sila. Umasa si Haro na magiging kasama niya si Taco at lalaban sa ilalim ng pamumuno ni Kuroyuki. Nakita ni Taco ang sarili bilang isang traidor na hindi mapapatawad, ngunit umasa si Haro na magkaroon sila ng bagong simula. Pagkatapos, ligtas na ibinaba ni Haro si Taco. Biglang lumitaw si Kuroyuki. Sobrang naantig si Haro nang makita ang kanyang minamahal na senpai. Agad na nagyakapan ang dalawa. Nagpasalamat ng husto si Kuroyuki kay Haro. Sinabi niya, ngayong gabi, gagantimpalaan kita. Kinilala niya na ang mga pakpak ni Haro ay kamangha-mangha. Tama ang kanyang intuition dahil ang magpababago sa mundong ito ay si Haro. Humingi rin ng paumanhin si Kuroyuki kay Taco sa pag-iwas sa mga pakikipagharap at pagtatago ng kanyang tunay na anyo. Gusto ni Kuroyuki na ipakita kay Taco ang kanyang tunay na hitsura. Nag-transform siya, isang pagsabog ang sumiklab, at ang tunay na anyo ng Black King, si Black Lotus, ay naisiwalat, ang pinakamalaking traidor sa Accelerated World. Naisip ni Haro na maganda ang hitsura nito. Hiniling ni Kuroyuki kay Haro na dalhin siya sa isang paglipad. Binuhat ni Haro ang kanyang minamahal na senpai sa kanyang mga braso at lumipad. Lumipad tayo, lumipad ng mataas. Ipinahayag ni Kuroyuki sa lahat, bawiin ko ang trono, at pampubliko kong tatapusin ang pekeng kapayapaang ito. Oras na para sa isang tunay na laban. Sa totoong mundo, hindi alam ni Haro kung ano ang sasabihin kapag nakipagkita siya kay Kuroyuki, ngunit gusto ni Kuroyuki na magmadali si Haro at pumasok. Pareho silang masaya na magkalapit muli. Ang hacking program ni Taco ay na-disable. Ang kanyang sponsor ay nawalan din ng lahat ng kanilang puntos. Isinauli rin ni Haro ang pitaka kay Kuroyuki, agad siyang namula. Humingi ng paumanhin si Haro sa pagkakakita sa nasa loob. Hey, maliit na bata, maaari mo bang itigil ang pagtawag sa akin sa palayaw na iyon? Gamitin mo lang ang tunay kong pangalan, okay? Inamin ni Haro na hindi pa niya alam ang tunay na pangalan ni Kuroyuki. Pagkatapos ay muling ipinakilala ni Kuroyuki ang sarili. Tungkol naman kay Taco, pinarusahan siya ng Blue Legion. Kung matatalo niya silang dalawa, malaya siyang makakasunod sa Black King o kanino man. Nagpatuloy ang laban. Walang sino man sa kanila ang nag-asahan na si Taco ay magkakaroon ng napakahusay na endurance. Pagkatapos, lumitaw si Vanquish, siya ang hari ng Blue Legion. Nakiusap si Taco para sa kanyang kalayaan. Inutusan ni Vanquish si Taco na pumunta sa gate, at nagpas siyang patawarin siya sa pagkakataong ito. Samantala, nag-eensayo si Chiuri, katatapos lang niyang tumakbo. Dumating si Haro, ngunit binabaliwala siya ni Chiuri. Pumunta si Haro sa ospital upang makipagkita kay Kuroyuki. Nang makita iyon, umalis din si Kuroyuki upang hindi sila maisturbo. Tiningnan ni Haro si Kuroyuki, at ang kanyang minamahal na senpai ay ganap ng gumaling ngayon. Binago niya ang kanyang estilo ng buhok, inilipat ang kanyang buhok, at sinabing, lumulubog na ang araw, maliit. Inamin ng lalaki na ang paglubog ng araw ay talagang napaganda. Lumabas na pinalitan ni Kuroyuki ang kanyang estilo ng buhok dahil kahapon ay sinabi ni Haro na gusto niya ang estilong ito. Tulad ng inaasahan, ang mga tao ay nagbabago para sa mga taong mahal nila. Naisip ito ni Haro, ngunit dahil hindi niya maintindihan, hindi niya ito maipahayag. Naisip ni Kuroyuki, baka hindi magandang tingnan. Huwag mong sabihin iyan, sis, papatayin ako niyan. Ang buhok mo ay napakahusay ngayon, aking minamahal na senpai. Inis, iyan lang ang aking hangal na kasintahan. Pagkatapos noon, pumunta ang dalawa sa rooftop upang ipagpatuloy ang kanilang usapan. Sinabi ni Haro na sinabi nila ni Taco ang lahat kay Chiuri.
Sobrang dismayado si Chiuri, sinampal niya silang dalawa at umiyak ng husto. Mula noon, hindi na siya nakikipag-usap sa kanino man sa kanila. Naramdaman ni Kuroyuki na may pananagutan din siya rito, kaya gusto niyang makipag-usap din kay Chiuri. Ngunit nakita ito ni Haro bilang isang bagay sa pagitan nilang tatlo. Gusto ni Tako na bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Naisip ni Haro na napakahusay ni Tako, kaya naramdaman niyang maganda na magkapares sila. Gusto rin niyang tulungan si Haro na maabot ang level 2 bago ma-discharge si Kuroyuki. Inamin ni Kuroyuki na talagang mabait si Haro dahil anuman ang mangyari, laging nagpapatawad ito. Pagkatapos, nagsimulang lumaban ng magkasama sina Haro at Tako. Kasalukuyan silang nanalo sa tatlong sunod-sunod na laban. Nakakuha rin si Haro ng sapat na puntos upang maabot ang level 2. Nagpasalamat ang kanilang kalaban kay Haro, na umaasang makikipaglaban muli sa susunod na pagkakataon. Nagpasalamat din si Haro kay Tako sa kanyang tulong. Nangako si Tako na susuportahan si Haro hanggang sa maabot niya ang level 4. Pareho nilang gustong bumawi. Sinabi ng isa sa kanila na kasalanan nila ang lahat. Nagpasya silang huminto muna ngayong araw. Biglang gustong mag-level up agad ni Haro. Sinubukan siyang pigilan ni Tako, ngunit huli na ang lahat. Ang mga puntos ni Haro ay bumagsak sa 8. Agad na inactivate ni Tako ang Accelerated World. Pagkatapos, humingi muli ng paumanhin si Tako sa hindi pagbibigay ng babala kay Haro ng maaga, kahit na matugunan ang mga kondisyon, hindi dapat mag-level up agad ang isa. Gayunpaman, sinisi ni Haro ang sarili dahil may babala na 300 puntos ang kailangan upang maabot ang level 2. Ang dalawang lalaking ito ay talagang matalik na magkaibigan, laging nagsisisi at kumukuha ng sisi para sa isa't isa. Kasalukuyang may 8 na lang na puntos si Haro, kung matalo siya ngayon, game over na. Gusto ni Tako na ilipat ang kanyang mga puntos kay Haro sa pamamagitan ng direktang paghamon sa kanya, pagkatapos ay dahan-dahan niyang kukunin ang kanyang mga puntos sa mga susunod na laban. Naisip ni Tako na ito ang pinakamahusay na opsyon sa ngayon, ngunit ayaw gawin iyon ni Haro. Ayaw niyang umatake habang nakatayo lang si Tako. Ngunit ito ay isang emerhensyang sitwasyon. Nagtaka si Tako kung nawalan ba ng tiwala si Haro sa kanya, na natatakot na baka samantalahin niya ang sitwasyon. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Haro, hindi lang siya nakakaramdam ng saya o nakakakita ng kahulugan. Minsan siyang iniligtas ni Kuroyuki gamit ang sarili nitong mga puntos, ngunit hindi kailanman humingi na magbahagi ng mga puntos bilang kapalit, kaya gustong sundin ni Haro ang halimbawa ng kanyang minamahal na senpai. Pagkatapos, kailangang maghanap ni Tako ng ibang paraan. Hanggang doon, ayaw niyang kumonekta si Haro sa kanino man. Nakita ni Tako na itinago pa rin ni Haro ang 3 pares ng tsinelas noong mga bata pa sila. Pagkatapos, biglang tinawag ni Chiuri silang dalawa. Bumili si Haro ng maraming pastry, at lumabas na ideya pala ito ni Chiuri. Sinabi niyang papatawarin niya sila kung ililibre nila siya ng ilang pastry. Gusto ni Chiuri na tapusin ang lahat sa lalong madaling panahon, na ayaw na ang 3 sa kanila ay manatili sa awkward na estadong ito. At sa gayon, ang 3 ay sa wakas ay nakipagkasundo, at nag-usap ng magkasama tungkol sa brain burst. Parehong gusto ni Haro at Tako na tulungan si Chiuri na maunawaan ito ng mas mabuti. Hiningi ni Tako kay Chiuri na ihagis ang tala-arawan sa kanya. Pagkatapos, ginawa ni Chiuri ang sinabi niya. Inactivate niya ang Accelerated World at madaling inilagan ang tala-arawan. Patuloy na inihagis ni Chiuri ang tala-arawan, ngunit hindi man lang niya ito matamaan. Ipinaliwanag ng dalawang lalaki na ito ang kapangyarihan ng Accelerated World, ngunit natamaan si Haro ng diretso sa mukha gamit ang libro. Pagkatapos, hiniling ni Chiuri sa dalawa na kumain ng mga pastry kasama siya. Nagsimula silang pumili ng mga lasa. Biglang nakaisip ng ideya si Tako, baka makahiling sila sa isang bouncer na tulungan si Haro. Nang sumunod na araw, sa ospital, pinuri ni Haro ang magandang buhok ng kanyang minamahal na senpai, ngunit binabaliwala niya ito, na sinasabing itinali lang niya ito ng ganoon dahil marami siyang kinain. Sinabi niyang madidischarge siya ngayong Miyerkules. Tinanong si Haro tungkol sa pag-level up. Sinabi niyang nakarating na siya sa isang bagong level, ngunit itinago niya ang katotohanang mababa ang kanyang mga puntos. Isiniwalat ni Kuroyuki ang kanyang plano na angkatin ang Suginami bilang kanyang teritoryo kapag na-discharge na siya. Magkakaroon ng laban si Haro ngayong araw. Umasa si Kuroyuki na hindi siya magmamadali sa mga bagay-bagay, dahil magkakaroon ka ng problema sa mga puntos pagkatapos mag-level up. Sinubukan ng dalawang lalaki na umasal na tulad ng mga walang alam na usa na nahuli sa mga headlights. Nalaman nilang ang bouncer ay ang tanging bodyguard sa brain burst. Minsan lang siyang naobserbahan ni Tako sa isang laban.
Ang pangalan ng avatar na iyon ay Aqua Current. Ang kanyang trabaho ay tulungan ang mga manlalaro na may mababang puntos na bumalik sa isang ligtas na level. Kilala siya bilang ang isa, nasa level 1 pa rin siya. Upang kunin siya, kailangan mong matugunan ang ilang mga kondisyon. Una, dapat kang nasa level 2 o mas mababa. Pangalawa, kailangan mong isiwalat ang iyong pagkakakilanlan sa totoong mundo, at kailangan mong pumunta ng mag-isa sa lugar ng tipunan ng walang garantiya ng kaligtasan. Makarating din si Haro sa lokasyon. May isang bag na nakalagay doon, sinabi ng attendant na ang bag na iyon ay pagmamay-ari ng taong hinihintay ni Haro. Sa loob ng bag ay may isang tablet. Kinailangan munang ipasok ni Haro ang kanyang pangalan, kaya itinipe niya ang pangalan ng kanyang avatar. Naging matagumpay ang pag-verify, magsisimula ang misyon sa ganap na 1:40 PM. Naisip ni Haro na pinapanood siya, kaya nagpasya siyang pumuslit muna sa banyo, ngunit hindi alam kung saan ang palikuran. Natapilok pa siya at halos sumubsob ang mukha ng hindi sinasadya, natumba siya sa ibabaw ng isang babae. Hindi iyon sinasadya, ngunit ang kanyang kamay ay hindi. Pagkatapos, hindi sinasadyang natuklasan niya na ang babae ay may hawak na tablet. Naisip ni Haro na siya pala si Aqua Current. Sinabi niyang hindi sa kanya ang bag, kaya pakiusap isuli ito. Hindi inasahan ni Haro na ang bodyguard ay isang babae, at hindi sigurado kung ano ang dapat niyang gawin kasunod. Bigla niyang gustong makipag-link kay Haro. Nag-alala si Haro na baka mapagkamalan ng mga tao ang kanilang relasyon, ngunit ayaw niyang may makinig sa kanilang usapan. Inamin ni Haro na ipinaalala niya sa kanya ang kanyang minamahal na senpai. Samantala, pumunta si Tako upang makipagkita kay Kuroyuki. Agad na pumasok si Kuroyuki sa Accelerated World. Nagulat si Chiuri nang marinig na huminto na si Tako sa Kendo Club, kahit ang guro ay hindi alam kung bakit. Sinabi lang ni Tako na may iba siyang kailangang gawin. Kasalukuyang kasama ni Tako si Kuroyuki. Gusto ni Kuroyuki na lumaban si Tako kasama niya. Nagpatuloy ang usapan ni Haro. Alam na ni Aqua Current ang lahat tungkol kay Haro. Kinilala niya na si Haro lamang ang walang alam sa sarili niyang kasikatan sa Accelerated World, ang tanging nakakalipad, at isa ring henyo, ngunit sa totoong mundo, baligtad ito, dahil sa kanyang pagiging clumsy, napunta siya sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Kinumpirma rin niya na talagang siya si Aqua Current, at sinabing tutulungan niya si Haro hanggang sa maabot niya ang 50 puntos. Sinabi niyang tawagin siyang Karen. Gusto rin ni Karen na mag-login si Haro at sumali sa team battle. Inilatag ni Karen ang plano bago magsimula. Walang mga tanong si Haro, ngunit nagtaka lamang kung dapat ba siyang humingi ng paumanhin sa paghipo sa pomelo ni Karen. Alam ni Karen ang iniisip ni Haro. Pagkatapos, bumukas ang Accelerated World. Si Karen ay isang tutubi. Gusto ni Karen na matuto si Haro kung paano mag-isip habang nakakonekta dahil naririnig niya ang lahat. Medyo nagulat si Haro nang intindihin ni Karen na pumili ng mga kalaban sa level 3 at 4. Dahil ang kanilang pinagsamang level ay 3, ang pagpili ng mga kalaban na may pinagsamang level na higit sa 6 na ay nangangahulugang kahit matalo sila, hindi sila mawawalan ng mga puntos. Pagkatapos, kinumpirma ang mga kalaban. Naisip ni Haro na napaka-thoughtful ni Karen sa pagpili ng mga kalaban. Ayaw ni Karen na matalo si Haro sa labanang ito, ngunit ang mahalagang bagay ay hindi ang manalo, kundi ang mag-enjoy sa laro. Sinabi ni Haro na ito ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang sponsor. Pagkatapos, oras na para magsimula. Parehong pumasok sa Eroscion Forest scene. Nakikita rin ni Haro ang anyo ni Karen. Lumitaw din ang mga kalaban, parehong bumaba. Isiniwalat ng mga kalaban ang kanilang mga mukha. Dito, nakikipaglaban pa rin si Tako kay Kuroyuki. Gusto ni Kuroyuki na lumaban si Tako gamit ang lahat ng kanyang lakas. Alam din ni Kuroyuki na hindi na nakikilahok si Tako sa Kendo Tournament. Naisip niyang ito ang paraan upang ayusin ang lahat. Sinabi ni Kuroyuki na dahil nakagawa ng kasalanan si Tako, hindi siya makakapagpatuloy ng ganito magpakailanman. Hinulaan ni Kuroyuki na gustong itapon ni Tako ang lahat ng kanyang naabot. Hinulaan din ni Kuroyuki na gustong itapon ni Tako ang brain burst, naniwala siyang iyon lamang ang tanging paraan. Umasa si Kuroyuki na iisipin ni Tako sina Haro at Chiuri. Sinabi ni Kuroyuki na ang paggawa niyon ay tulad ng pagyurak sa kanilang mga damdamin. Hindi alam ni Tako kung ano ang dapat niyang gawin. Nagsimula na ring lumaban ng seryoso si Tako. Bumalik kina Haro at Karen, pareho na silang pagod na pagod. Ang mga kalaban ay napaka-energetic sa kabila ng kanilang maliit na laki. Alam ni Karen ang mga kasanayan ni Sandok. Dapat ay nagbabala ng malinaw si Karen kay Haro, maghihiwalay sila upang lumaban. Si Sandblast ang magiging kalaban ni Karen. Matagumpay na nahawakan ni Haro ang binti ni Sandok. Pareho silang nahulog sa latian.
Ang latian na ito ay nakakalason. Naisip ni Sandok na nasa level 4 siya, kaya ang kalusugan ni Haro ang unang maubos. Ngunit ang lason ay hindi nakakaapekto sa Silver. Alam ni Sandok na totoo na ang pilak ay lumalaban sa lason, ngunit ang kalikasan ng pilak ay pinakamahusay na nagpapadaloy ng kuryente. Agad na ginulat ni Sandok si Haro gamit ang kuryente. Nagsimulang bumaba ang kanyang kalusugan, habang puno ang kanyang energy bar. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga pakpak at lumipad pataas. Nagpatuloy siya sa pagmamadali pababa gamit ang isang flying kick, ngunit ang tagumpay ay wala pa rin sa paningin. Dumating si Sandblast upang sumuporta sa oras. Pinatunayan ni Sandblast na pareho silang matatalo. Patuloy na umaatake si Taco kay Kuroyuki nang walang humpay. Hindi pa rin alam ni Taco kung paano magbayad para sa kanyang mga pagkakamali. Ayaw ni Kuroyuki na burahin ni Taco ang brain burst upang bumawi. Sa madaling salita, sa sandaling ito, gusto lamang tumakas ni Taco. Ang dalawang matalik na kaibigan ay nagpatawaran sa isa't isa at kumilos na parang walang nangyari, iyon ang nagpadama kay Taco na mas guilty pa, dahil lang sa naging napaka-arogante ni Taco. Naisip ni Taco na mali si Kuroyuki. Sa oras na ito, tanging ang tumakbo palayo ang alam ni Haro. Nakita ng mga kalaban na walang teamwork ang dalawa. Nagkomento ang mga kalaban na hindi man lang sila nagsusuportahan sa isa't isa. Sinabi ng mga kalaban na gaano ka man kalakas, kapag walang koordinasyon, zero ka lang. Sumang-ayon si Haro na totoo iyon, sa makatuwid, ang resulta ng laban ay hindi pa magdedesisyon dahil marami nang nakilahok si Haro kasama ang kanyang mga kasamahan. Laging nagtitiwala ng lubos si Haro sa kanyang mga kasamahan. Napakalaki ng tiwala ni Haro kay Karen. Nang marinig iyon, agad na gustong pagsamahin ng mga kalaban ang kanilang puwersa upang hipan silang dalawa palayo. Biglang gumalaw si Karen. Ayaw ni Karen na pareho silang matamaan ng isang pinagsamang atake. Nagsimulang mag-coordinak ng mga welga ang mga kalaban. Ang katawan ni Haro ay nagsimulang higupin sa loob. Nagpasya si Haro na tumakbo ng diretso sa loob. Nagulat si Haro hanggang sa maging kulay ube ang kanyang katawan, ito ang pinagsamang galaw ng kalaban. Mabilis na ring bumababa ang kalusugan ni Haro. Alam ni Kuroyuki na nagbigay ng payo si Haro kay Taco. Nagtaka si Kuroyuki kung bakit hindi sinunod ni Taco ang payong iyon. Itinuring ni Haro si Taco bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Si Haro, sa kabilang panig na ito, ay determinado na hindi matalo. Si Haro at ang matalik na kaibigan ni Taco ay naghihintay para sa isang bagong simula. Nakuha na ni Karen ang electric shock dahil ang katawan ng tubig ni Karen ay ganap na dalisay, si Karen ay immune sa kuryente. Lumipad na rin si Haro pataas, handa na siyang maghatid ng isang flying kick pababa. Si Kuroyuki, sa kabilang panig na ito, ay sinusubukan pa ring makipagtuwiran kay Taco. Ang self-development ay nagmumula sa pakikipagkompetensya at pagtulong sa mga kaibigan. Hanggang ngayon, laging kumikilos ng mag-isa si Taco, maaaring hindi man lang alam ni Taco kung gaano kasaya ang magkaroon ng mga kaibigan. Pinayuhan ni Kuroyuki si Taco na subukang lumapit sa walang limitasyong potensyal ng pagkakaibigan. Matagumpay na umatake si Haro. Parehong bumalik sa realidad. Mayroon ng 54 na puntos si Haro ngayon, kaya natapos na ang misyon ni Karen. Nagpasalamat si Karen kay Haro sa pagtuturo sa kanya ng maraming bagay. Taimtim na umasa si Haro na balang araw ay makakapagkita silang muli, ngunit ayaw iyon ni Karen. Pinili ni Karen ang lugar na ito dahil napakakaunting burst linker ang pumupunta rito, nakatulong ito kay Karen na maantala ang kanyang pagbabayad. Nagpatuloy sa pag-accelerate si Karen. Hindi magtatagal, kukunin ni Karen ang lahat ng puntos ni Haro, magkakaroon ng confrontation sina Karen at Haro. Ito ang naantalang pagbabayad na sinasabi ni Karen. Sinabi ni Haro na nagtiwala siya sa kanya mula nang makilala si Karen. Nakita siya ni Haro bilang isang mabuting tao. Nakipaglaban si Haro sa isang matinding laban sa kanyang pinakamatalik na kaibigan kamakailan. Lumaban si Haro kasama ang lahat ng kanyang puot, ngunit sa huli, pinili pa rin ni Haro na magtiwala. Kaya, mula sa sandaling iyon, nagpasya si Haro na hindi na niya babaguhin ang isiping ito. Ang pagtitiwala sa isang tao ay nangangahulugang pagtitiwala sa kanila ng ganap. Sinabi ni Karen na nagmamatigas lang siya, gusto lang niyang takutin ng kaunti si Haro, ngunit sa katunayan, hindi niya ito matakot. Naisip ni Haro na tinakot siya nito. Nagbigay si Karen ng ilang payo kay Haro, pagkatapos ay kukunin niya ang mga alaala na karagdagang ibinahagi nila. Inactivate ito ni Karen. Unti-unting nagising si Haro sa totoong mundo. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya rito, at hindi alam kung ano ang katatapos lang na nangyari. Umuwi si Taco. Narinig niya ang kanyang ina na nagsabing may dinalang ilang bagay si Chiuri, iyon ang kanyang mga gamit mula sa club.
May pag-uusapan din si Tako sa kanyang ina. Nang sumunod na araw, naghintay si Chiuri para kay Haru sa harap ng gate ng paaralan. Ayaw na ni Chiuri na maging walang pakialam si Haru, at umasang ililibre siya ni Haru ng mas maraming sorbetes ngayon. Naisip din iyon ni Tako. Pareho silang nagulat nang makita si Tako doon. Lumabas na humingi ng pahintulot si Tako na lumipat sa paaralang ito. Nakipagkita rin si Tako kay Kuroyuki sa paaralan. Nangako siya mula ngayon na babaguhin ang lahat sa pamamagitan ng sarili niyang mga mata. Nagtaka si Tako kung bakit napakaraming alam ni Kuroyuki tungkol sa kanya. Sinabi nitong dahil nakagawa rin siya ng mga katulad na pagkakamali tulad ni Tako noong nakaraan, ngunit hindi may ayos ang mga ito. Masayang-masaya sina Haru at Chiuri na pumunta si Tako upang mag-aral sa parehong paaralan. Ang mga teritoryo o autoridad para sa bawat legion na kontrolin ang mga lugar ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng mga territorial battle tuwing Sabado ng hapon. Sa mga laban, ang magkabilang koponan ay may pantay na bilang ng mga sundalo, anuman ang level ng bawat tao. Inatasan si Haru ng isang misyon. Nagpasya siyang ang unang gawain ay ang sirain ang defensive line ng kaaway, ngunit dahil masyado siyang kumpiyansa, naambush siya at nabaril, at tinutukan din ng baril sa ulo ng kaaway. Nagising din si Haru sa totoong mundo. Natapos ang paaralan at umuwi. Sinabi niya kina Chiuri at Tako ang tungkol sa napakahirap na proseso ng pagsasanay, huminto lamang siya sa level 4. Sobrang nag-alala rin si Tako para sa kanya. Alam ni Haru na kung wala siyang kakayahang lumipad, isa lamang siyang close combat fighter, kaya natuto siyang umiwas sa mga anti-air bullet. Nagreklamo si Chiuri dahil pareho silang patuloy na nag-uusap tungkol sa laro buong araw, pagkatapos ay humingi siya ng mas maraming sorbetes. Pagod na talaga siya. Bumalik si Haru sa bahay. Determinado pa rin siyang maging mas malakas kaysa sa kanya. Bigla siyang binati ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa bahay. Napasigaw si Haru, ano to? Dahil hindi niya naisip na mayroon siyang napaka-cute na nakababatang kapatid na babae. Nagbibake siya para i-enjoy ng kanyang kuya. Naisip ni Haru na ito ay isang ilusyon o isang hallucination. May naglagay ng bitag para sa kanyang paningin, dahil ang kanyang kapatid ay hindi maaaring maging ganoon ka-cute. Ngunit ito ang tunay na deal, walang biro. Sinubukan niyang alisin ang kanyang kwintas upang suriin muli, ngunit naroon pa rin ang maliit na babae. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Saito Tomoko, kabilang sa pamilyang Nakomi, nasa ikalimang baitang ng elementarya, at sila ay magpinsan. Sinabi rin niyang hindi pa siya mature, at umasang tuturuan siya ni Haru. Naalala rin niya ang mga tagubilin ng kanyang ina nang pumunta ito sa isang business trip, na gustong alagaan niya ang bata. Inimbitahan siya ng maliit na babae na kumain ng cake na katatapos lang niyang gawin. Politeness na humingi ng paumanhin si Tomoko sa paggamit ng kusina ng walang pahintulot, na hinuhulaan na gutom si Haru, kaya nag-bake siya ng cake. Nagpasalamat si Haru kay Tomoko. Kinain niya ang cake at pinuri kung gaano ito kasarap. Kumuha pa si Tomoko ng crumb sa bibig ni Haru at kinain ito, na nagpagulo kay Haru. Dahil dito, inimbitahan ni Haru si Tomoko na maglaro ng mga laro ng magkasama, ngunit hindi masyadong gusto ni Tomoko ang maglaro ng mga laro, at ayaw rin niyang magsuot ng mga Neuralinker kailanman. Gusto ni Tomoko na makipagkwentuhan tungkol sa buhay sa mataas na paaralan ng kanyang pinsan. Hindi inasahan ni Haru na ang pagkakaroon ng isang nakababatang kapatid na babae ay parang ganito, at mananatili sila ng magkasama sa loob ng 3 araw habang wala ang kanyang ina. Ang batang lalaki ay may ilang bastos na kaisipan, ngunit hindi rin inasahan na magkaroon ng isang pinsan. Sinubukan niyang maghanap ng mga litrato ng linya ng kanyang pamilya, ngunit hindi niya mahanap ang bahay ni Tomoko. Biglang binuksan ni Tomoko ang pinto ng banyo kasama si Haru, na tumatawag, "Anitong, pwede ba akong pumasok?" Dahil napakatagal nang naghihintay, hindi na makapaghintay si Tomoko. Itinuring niya silang magpinsan, kaya okay lang. Biglang nakita ni Haru ang leeg ni Tomoko. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng mga imahe ng kanyang pamilya, na natuklasang si Tomoko ay isang burstlinker dahil may marka sa kanyang leeg. Hindi rin niya maintindihan kung bakit 10 beses na mas cute si Tomoko kaysa noong una. Pagkatapos, agad niyang ipinakita ang kanyang tunay na mukha, at naunawaan niyang finorge ni Tomoko ang sulat mula sa kanyang ina. At si Sido, na nakakaalam ng malinaw sa kanyang plano, ay nagsabi, "Medyo sobra na iyon, bata." Bigla siyang nagalit, na gustong pilitin si Haru na sumunod sa kanya. Tinawag niya ang sarili na Scarlet Rain, at sinabing magbabayad si Haru sa pag-insulto sa kanya. Umalis siya, ngunit nadulas sa tuwalya at nahulog sa kinaroroonan ni Haru. Ang batang lalaki ay patuloy na naging maswerte, niyakap niya ng perpekto ang dalawa sa kanyang mga dibdib.
Pareho silang nagulat at nagulo, pareho silang sumigaw, papatayin kita, Haru. Pagkatapos, umalis sila. Nakipag-ugnayan din si Haru kay Kuroyuki, may itatanong siya. Tinanong ni Haru si Kuroyuki kung nakarinig na ba siya ng manlalaro na nagngangalang Scarlet Rain. Agad na nag-react si Kuroyuki. Sinabi niyang si Scarlet Rain ang ikalawang henerasyon ng Crimson King. Pagkatapos, tumalikod siya. Agad siyang nag-accelerate, kaya kailangang harapin ni Haru ang Crimson King ng direkta. Opisyal ding lumitaw ang Crimson King. Nagsimula siyang magsuot ng isang higanteng baluti. Tanging ang manood lamang ang magagawa ni Haru dahil napakaliit niya. Naunawaan niyang hindi siya makakatakbo dahil ang kulay na pula ay dalubhasa sa mga long-range attack. Alam niyang ang tumakbo palayo ang pinakahangal na bagay na gagawin. Ngunit determinado si Rain na patayin si Haru, tulad ng ipinangako. Magagawa lamang ni Haru ang umikot-ikot, at ipinaliwanag na hindi niya intensyong pisilin ang lemon ni Rain. Pinlano niyang atakehin ang joint sa likod ng makina ni Rain, ngunit ang makina ay nagsimulang magpaputok ng apoy. Agad-agad, salamat sa istruktura ng baluti, kayang labanan ni Haru ang apoy, kaya nagpa siya siyang subukan muli. Sa pagkakataong ito, nagsimulang magpaputok ng mga bala si Rain. Agad na inikot ni Haru ang sasakyan, mabuti na lang at nakatalon siya sa oras, at ginamit din ang kanyang mga pakpak, kung hindi ay natapos na siya. Bumagsak na rin ang gusali, ngunit hindi inaasahan, umatake si Rain at naputol ang isa sa mga braso ni Haru. Ang nakawasak nitong kapangyarihan ay lumusot sa isang malaking gusali. Gusto ng Crimson King na subukan ang kanyang mga anti-aircraft bullet. Nagpasya siyang mabilis na harapin si Haru, ang pervert. Isang patuloy na barrage ng mga bala ang pinakawalan. Sinubukan ni Haru na gumalaw upang ilagan ang mga bala, naramdaman niyang nakikita niya ang mga bala. Determinado na ibigay ang lahat o wala, nagpakawala si Haru ng isang direktang sipa sa mukha ni Rain. Ngunit hindi inaasahang inihiwalay ni Rain ang kanyang makina, kaya madaling nailagan ni Rain ang atake ni Haru. Sinabi niya, nanalo ka na, aking mahal na Anitong. Gusto ni Rain na makinig si Haru sa kanyang kahilingan. Gusto niyang makipagkita sa Black King sa totoong buhay. Nang sumunod na araw, pumunta rin si Haru upang makipagkita kay Kuroyuki. Tulad ng dati, ang minamahal na ate ay laging dumarating ng maaga. Nagtanong si Kuroyuki tungkol sa tawag ni Haru kahapon. Sinabi niya sa kanya ang lahat. Galit na galit si Kuroyuki, ngunit hindi niya inasahan na isusugal ng Crimson King ang paghak sa totoong buhay. Hindi alam ni Kuroyuki kung bakit gusto nitong makipagkita sa kanya. Tanging ang alam lang ni Haru ay ipapaliwanag niya kapag nakipagkita sa minamahal na ate. Gusto ni Kuroyuki na makita ni Haru ang laban sa Crimson King bilang isang mahalagang aral dahil kahit na may maraming puntos, baka walang pagkakataon. Tinanong din ni Kuroyuki kung ano ang hitsura ng ikalawang henerasyon ng Crimson King. Tumugon si Haru na baliw siya, napakalaki ng kanyang kapangyarihan. Alam ni Kuroyuki na itinuturing itong isang invincible fortress. Naalala ni Haru ang nakaraan, pinutol ng kanyang ate ang ulo ng Crimson King at tumawag para sa kapayapaan. Naisip ni Haru na baka iyon ay isang napakahalagang tao sa kanyang ate, ngunit humingi rin siya ng paumanhin sa mga hindi sensitibong tanong sa tawag kahapon. Sinabi ni Kuroyuki na okay lang dahil matagal na siyang determinado. Nagpasya siyang ang lahat ng iba pang manlalaro ay mga kaaway, bagaman sa sandaling ito, medyo katawa-tawa ito. Hinawakan ni Haru ang kamay ng kanyang minamahal na ate. Nangako siya sa sarili na hindi siya makikipaglaban sa kanya kailanman, hindi siya makikipagkita sa kanya bilang isang kaaway. Ngayon, itinuturing nila ang isa't isa bilang pamilya sa halip na mga katunggali. Nangako si Haru na magiging alipin nito, nangakong mamahalin ito habang buhay, na malambot na aalagaan ang bawat pagtulog nito. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.